May mga killers na nag-aabang sa madidilim na kalsada. May mga killers na pumapasok sa bahay ng mga biktima nila. Pero may isa pang uri ng killer na mas nakakatakot. Yung tipo na hindi kailangang pilitin ang pagpasok. Yung tipo na kusang pinapapasok. Yung tipong pinagkakatiwalaan. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na tao sa isang kwarto ay hindi yung mukhang kriminal, kundi yung taong mukhang nandyan para tumulong. Yung doktor na nangangakong mawawala ang sakit mo. Yung nurse na nakaupo sa tabi ng kama mo. Yung caregiver na humahawak sa kamay mo habang sinasabi sa pamilya mo na magiging okay ang lahat. Sa huling bahagi ng 1800s, may isang babae na ginawang sandata ang tiwalang iyon. Ngumingiti ang mga pasyente kapag nakikita nilang papasok siya sa kwarto. Nire-request siya ng mga pamilya. Nire-respeto siya ng mga doktor. At sa paningin ng lahat, isa siyang mabait, maalaga at dedikadong nurse. Pero sa likod ng maamong mukha at malambing na ngiti na iyon, may tinatago siyang sikreto. Isang sikreto na kalaunan ay yayanig sa buong Amerika. Dahil ang babaeng iyon ay umamin sa 31 murders. At ayon sa sarili niyang mga salita, nakakaramdam daw siya ng excitement habang pinapanood na namamatay ang kanyang mga biktima. Ang pangalan niya ay Jane Toppan, pero hindi iyon ang pangalan niya noong ipinanganak siya. Ang tunay niyang pangalan ay Honora Kelly. At bago siya naging isa sa pinaka-notorious female serial killers sa kasaysayan ng Amerika, isa muna siyang batang babae na tila walang may gusto. Boston, Massachusetts, 1850s. Noong panahong iyon, puno ng kahirapan ang lungsod. Maraming immigrants, maraming factory workers, maraming pamilyang araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay. Isa sa mga pamilyang iyon ang Kelly family. Maagang pumanaw ang kanyang ina, at ang kanyang ama naman na si Peter Kelly ay kilalang alcoholic na may reputasyon ng pagiging marahas at unstable. May mga kwento tungkol sa kanya na kumalat sa komunidad sa loob ng maraming taon. May nagsasabing may problema siya sa pag-iisip, may nagsasabing abusado siya. Hindi man malinaw ang buong katotohanan, isang bagay ang sigurado. Bangungot ang buhay ni Honora sa sarili niyang tahanan. At kalaunan, mas tumindi pa iyon. Dahil isang araw, iniwan siya ng kanyang ama. Walang mahabang paliwanag, walang emosyonal na paalam. Basta iniwan na lang siya at ang kanyang kapatid sa Boston Female Asylum. Isipin mo yon, isang araw may pamilya ka. Kinabukasan, nasa institusyon ka na kasama ng mga hindi mo kilala. Walang kasiguraduhan kung may babalik pa para kunin ka. Maraming historians ang naniniwalang dito. Nagsimula ang isa sa pinakamalalim na emotional wounds ni Honora. Sugat na hindi kailanman tuluyang gumaling. Kalaunan, napunta siya sa pamilya Toppan sa Lowell, Massachusetts. Pero hindi siya tunay na adopted child. Sa totoo lang, mas malapit siya sa isang servant kaysa miyembro ng pamilya. Kinuha niya ang apelido nilang Toppan at naging Jane Toppan. Pero kahit kailan, hindi niya naramdaman na tunay siyang kabilang sa kanila. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya noon, matalino siya, pero manipulative, mahilig maghanap ng atensyon, madaling magsinungaling, at desperadong makahanap ng pagmamahal at acceptance. Habang lumalaki si Jane, natutunan niya ang isang skill na kalaunan ay magiging isa sa pinakamapanganib niyang armas. Natutunan niyang basahin ang mga tao. Natutunan niyang maging eksaktong tao na gusto nilang makita. Kapag kailangan nilang makakita ng mabait na babae, iyon ang ipapakita niya. Kapag kailangan nilang makakita ng caring friend, iyon din ang magiging role niya. At gumana iyon, nagustuhan siya ng mga tao. Pinagkatiwalaan siya. At hindi nila alam na balang araw, iyon mismo ang magiging dahilan kung bakit magiging madali para sa kanya ang pumatay. Noong 1880s, natagpuan ni Jane ang propesyong magbibigay sa kanya ng 3 bagay na matagal na niyang hinahanap. Status,
respect. At control, nursing. Nag-enroll siya sa Cambridge Hospital at mabilis na napansin ng mga instructors niya. Masipag, maalaga, mukhang dedicated, mahal siya ng mga pasyente. At hindi nagtagal, nagkaroon siya ng nickname, Jolly Jane. Parang harmless pakinggan, parang sweet na nickname. Pero walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng pangalang yon. Habang tumatagal, may napapansing kakaiba ang ilang katrabaho niya. Parang may mga pasyenteng namamatay sa paligid niya ng mas madalas kaysa normal. Hindi sapat para agad magdulot ng alarma, pero sapat para magdulot ng kutob. Napansin ng ilang nurses na sobrang interesado siya sa medications. Madalas niyang baguhin ang dosage ng gamot. Minsan walang authorization. Minsan walang malinaw na dahilan. May mga nagtatanong, may mga naghihinala, pero tandaan natin, iba ang medicine noong late 1800s. Walang modern forensic science, walang advanced toxicology, mahina ang record keeping, at halos imposibleng patunayan ang poisoning. Kalaunan, natanggal siya sa Massachusetts General Hospital. Hindi dahil nahuli siyang isang serial killer, kundi dahil masyado ng maraming concerns tungkol sa kanyang behavior. Para sa karamihan ng tao, malaking setback iyon. Pero para kay Jane, posibleng iyon ang naging pagkakataon niya. Dahil nang maging private nurse siya, mas dumami ang freedom niya, mas kaunting supervision, mas kaunting tanong, at mas maraming vulnerable na pasyente. Dito nagsimulang maging mas malinaw ang pattern. Ayon sa mga confession niya pagkaraan ng maraming taon, nagsimula siyang mag-experiment sa mga pasyente. Binabago niya ang dosage ng gamot. Pinagmamasdan niya ang epekto. Pinag-aaralan niya kung paano tumutugon ang katawan. Parang scientist sa laboratory. Ang kaibahan lang, tao ang kanyang subjects. At marami sa kanila ang hindi na nakaligtas. Hindi siya gumagamit ng kutsilyo. Hindi siya gumagamit ng baril. Hindi niya kailangan ng physical strength. May mas makapangyarihan siyang sandata. Knowledge. Alam niya kung paano gumagana ang katawan. Alam niya kung paano magmukhang natural ang isang kamatayan. At higit sa lahat, alam niya kung paano gamitin ang gamot bilang sandata. Dalawa sa mga madalas iugnay sa kanya ay morphine at atropine. Mga gamot na kapag maling dosage ang ginamit, maaring magdulot ng matinding komplikasyon at kamatayan. At noong panahong iyon, madaling mapagkamalan ang sintomas bilang natural causes. Heart failure, stroke, old age, pagtindi ng sakit, perpektong krimen. Dahil ang murder weapon ay hindi mukhang murder weapon. Ayon sa kanyang mga confession, hindi lang basta pagpatay ang ginagawa niya. Gusto niyang kontrolin ang pagitan ng buhay at kamatayan. Minsan, nagbibigay muna siya ng maliit na dose. Tapos oobserbahan ang reaksyon. Pagkatapos, dadagdagan. Unti-unti. Parang may eksperimento siyang ginagawa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. At marahil ang pinaka-disturbing sa lahat ay ang sinabi niya matapos siyang maaresto. Ayon kay Jane, nakakaramdam daw siya ng excitement habang pinapanood ang mga biktima niyang namamatay. Hindi guilt, hindi lungkot, excitement. May mga ulat pa na nagsasabing minsan ay humihiga siya sa tabi ng mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Hinahawakan sila habang hinihintay ang huling hininga. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga historians kung gaano katotoo ang bawat detalye ng mga confession na iyon. Pero kahit kalahati lang ang totoo, nakakatindig balahibo pa rin ang realidad. Dahil ang taong pinagkakatiwalaan ng mga pasyente para iligtas sila, siya rin pala ang dahilan kung bakit hindi na sila nakauwi ng buhay. Habang papasok ang 1890s, parang may kakaibang pattern na nagsisimulang mabuo sa paligid ni Jane. Kung saan siya napupunta, may namamatay. Karamihan sa kanila matatanda. Karamihan may sakit. At halos lahat ng pagkamatay nila ay mukhang natural. At iyon mismo ang dahilan kung bakit walang naghinala. Kasi sino ba naman ang mag-iisip na may serial killer? Lalo na kung ang suspect ay isang nurse, isang caregiver, isang babaeng palaging nakangiti.
yung babaeng kilala ng lahat bilang Jolly Jane. Isa sa mga pinaka-personal na biktima niya ay ang foster sister niyang si Elizabeth Topham Brigham. Hindi ito basta pasyente, hindi ito ibang tao sa kanya. Pamilya niya ito, o kahit papaano, pinakamalapit na bagay sa pamilya na mayroon siya. Pero kahit iyon, hindi naging sapat para mailigtas si Elizabeth. Maraming historians ang naniniwalang mahalagang turning point ang pagkamatay niya. Para bang sa puntong iyon, wala nang emotional boundaries si Jane, kung mayroon man noon. Pagdating ng 1901, nagsimulang gumuho ang lahat. Ito ang taon na sa wakas ay hahabol na sa kanya ang mga kasalanan niya. Isa sa mga pamilyang pinagkatiwalaan siya ay ang Davis family. Tinanggap nila si Jane sa bahay nila, pinagkatiwalaan, inasahan. At pagkatapos, isa-isang namatay ang mga miyembro ng pamilya. Una si Mattie Davis noong July 3, 1901. Ayon sa mga doktor, complications daw ng diabetes. Malungkot, pero believable, walang nagtaka. Pagkatapos, si Genevieve Gordon. Ilang linggo lang ang pagitan. Heart failure daw. Muli, walang nagtanong. Tapos si Alden P. Davis naman. Isa na namang pagkamatay, isa na namang paliwanag, isa na namang libing. Imagine mong parte ka ng pamilyang iyon. 3 tao, sunod-sunod, sa loob lang ng maikling panahon. At bawat isa sa kanila may explanation, kaya tinanggap na lang ng lahat. Hindi nila alam na may predator na nakatira mismo sa paligid nila. Pero may isang pagkamatay na nagbago ng lahat. Si Mary D. Gibbs, noong August 13, 1901. Sa umpisa, wala ring kakaiba. Isa na namang trahedya, isa na namang funeral. Pero sa pagkakataong ito, may taong tumangging manahimik. Napansin nila na masyado ng maraming tao ang namamatay sa paligid ni Jane. Masyado ng maraming coincidence. At alam nating lahat, kapag sobrang dami ng coincidence, minsan hindi na talaga coincidence. Ang father-in-law ni Mary, si Captain Paul Gibbs, ay hindi pumayag na basta na lang tanggapin ang nangyari. Humingi siya ng sagot. Pinilit niyang magkaroon ng investigation. At sa pagkakataong ito, nakinig ang mga otoridad. In-exhume ang mga katawan, isinagawa ang mga autopsy, at ipinadala ang mga samples sa Harvard toxicologist na si Edward S. Wood. Ang resulta? Poison, may ebidensya ng poisoning. At sa unang pagkakataon, ang matagal ng suspetsa ay naging totoong ebidensya. Doon nagsimulang hukayin ng pulis ang buong nakaraan ni Jane. At habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lumalala ang larawan na nabubuo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang mahabang trail ng pagkamatay na umaabot ng maraming taon, mga pasyente, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga taong nagtiwala sa kanya, lahat konektado kay Jane Topham. October 29, 1901, tuluyan na siyang inaresto. Yung babaeng matagal na nagtago sa likod ng nurse's uniform, nahaharap na ngayon sa murder charges. At hindi nagtagal, buong Amerika na ang nakakaalam sa pangalan niya. Nagliyab ang mga pahayagan. Hindi makapaniwala ang mga tao. Isang female serial killer? At nurse pa? Parang kwentong galing sa horror novel. Pero totoo. At mas lalong naging nakakagulat nang magsimula siyang magsalita. At magsalita. At magsalita pa ulit. Doon dumating ang mga confession. Ayon kay Jane, responsable siya sa 31 murders, 31. Isipin mo yon. May historians na naniniwalang mas mababa ang totoong bilang. May iba naman na naniniwalang mas mataas pa. At malamang, hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. Dahil marami sa mga posibleng biktima niya ang matagal nang nakalibing. At marami sa mga pagkamatay nila ay naitala bilang natural causes. Pero isang bagay ang sigurado, pumatay siya. Maraming beses. At ang pangunahing sandata niya ay hindi lason, hindi gamot, hindi syringe, kundi tiwala. Ginamit niya ang tiwala ng mga tao bilang sandata. June 1902,
Nagsimula ang trial niya, pero sa puntong iyon, hindi na tanong kung pumatay ba siya, napatunayan na iyon. Ang tanong na lang ay, naiintindihan ba niya ang ginagawa niya? Sunod-sunod siyang sinuri ng mga psychiatrist, in-interview ng mga doktor, inaral ang kanyang pag-uugali. At sa huli, iisa ang naging konklusyon nila, insane si Jane Toppan. At sumang-ayon ng korte, sa halip na prison, sa halip na execution, ipinadala siya sa Taunton State Hospital. At doon na siya nanatili habang buhay, 36 years, 36 na taon, habang ang mundo sa labas ay nagbabago. May mga giyera, may mga bagong teknolohiya, may mga bagong henerasyon. Pero si Jane, nasa loob pa rin ng institusyon. Parang buhay na paalala ng isa sa pinakaunang healthcare serial killer cases sa Amerika. Year 1938, pumanaw siya. Hindi na muling nakalaya. Hindi na muling nakabalik sa normal na buhay. At mahigit isang siglo na ang lumipas, pero hanggang ngayon, nakakakilabot pa rin ang kwento niya. Hindi dahil marami siyang pinatay, hindi dahil nurse siya, kundi dahil sa isang simpleng dahilan. Karamihan sa mga serial killer, kinakatakutan natin dahil estranghero sila. Ngunit si Jane Toppan, nakakatakot siya dahil hindi siya estranghero. Pinagkatiwalaan siya, pinapasok sa bahay, pinaupo sa tabi ng kama, at minsan pa nga, hinihingi mismo ng mga pamilya. Ang mga biktima niya ay hindi tumakbo palayo sa kanya. Nagpasalamat sila sa kanya. Ipinagkatiwala nila ang buhay nila sa kanya. At baka iyon ang pinakanakakatakot na parte ng buong kwento. Dahil ang kasamaan ay hindi laging halata. Hindi ito laging nakatago. Minsan, nakasuot ito ng nurse's uniform. Ngumingiti, hinahawakan ang kamay mo, at naghihintay na pumikit ka. Maraming salamat sa panunood ng istoryang kriminal ni Jane Toppan, o kilala din sa tawag na Jolly Jane. Sana'y mag-like kayo sa video, at kung maaari ay mag-subscribe.